eto daw pong si Sap Lagdameo dapat nang mag-resign. Ayon daw po dito kay Mangundadato. Bakit mga kababayan? Eto, basahin po natin. Etong nilalaman ng Police Files Tonight. Ikinikredit po natin sa kanya yan. Yan po yung source natin mga kababayan ha. Baka kasi sabihin gawa-gawa lang. Yan po yung source natin. And then yung article nasa taas. Yung link nasa taas mga kababayan. So sabi po dito, eto kung totoo man to, dapat talaga mag-resign siya. Kasi unang-una, nagagamit yung pangalan ng presidente para makapang-abuso, manakot ng ibang mga tao. At para makuha nila yung mga gusto po nila at naaayon sa sarili po nilang pang-sariling interes. Mga kababayan, ano po? So sabi dito, eto daw, nanawaga ng pagre-resign Special Assistant to the President or SAP, Anton Lagdameo, ang mag-amang Suharto, Datuteng at Mangundadato, dating Technical Education and Skill Development Authority or TESDA Secretary at ang anak nitong si Dato Pax Ali Mangundadato ang gobernador ng Sultan Kudarat. Sabi pa dito mga kababayan, noong una inilabas na Mangundadato ang umano'y pangingialam ni Sap Lagdameo sa Bangsamoro Autonomous Region or Muslim Mindanao sa mga video nilang ibinahagi sa media. Subalit, nitong linggo, matapos ang paghahain ng Certificate of Candidacy, hayaga ng panawagan ng Mangundadato na tuluyan ng pagbibitiw sa kanyang pwesto etong si Lagdameo. Bakit daw pinagbibitiw? Mga kababayan, etong si Lagdameo sa kanyang pwesto. Basahin pa po natin yung nilalaman. Sabi pa dito, inakusahan pa nga ni dating TESDA Secretary na si Sap Lagdameo ay nakakapamulsa ng bilyon-bilyong piso sa pondo ng BARM at binabalaan siyang tumakbo sa politika. Ibig sabihin, eto daw si Mangundadato mga kababayan ay pinagbabawalan or tinatakot na wag tumakbo sa politika mga kababayan. Siguro sinasabi na kapag ka tumakbo etong si Mangundadato, baka may mangyari sa kanyang masama. Mga kababayan, ano po sabi pa dito, inakusahan daw etong si Sap Lagdameo, inakusahang nagbubulsa ng bilyon-bilyong piso ng pondo ng BARM mga kababayan. So sabi pa dito, eto pa daw, ayon sa nakakatandang Mangundadato, nagkakamal ng bilyon-bilyong piso si Lagdameo sa mga kinukupo nitong mga kontrata sa BARM gamit ang construction firm ni South Cotabato Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. Mga kababayan, ibig sabihin kung matatandaan nyo, di ba napag-usapan natin yung ibinalita nitong si Arlene Stone, mga kababayan, kung paano nabuo yung kingdom. At sa pamamagitan ng mga kababayan, di ba nalaman natin na itong si Kibuloy mayroong construction firm, mga kababayan, na kung saan lahat ng proyekto ibinabagsak ni Duterte or karamihan sa proyekto ng gobyerno nung panahon ni Duterte ay ibinabagsak niya dito sa construction firm nitong si Kibulok mga kababayan, kaya nakatulong para mabuo yung kingdom. Mabilis na mabuo yung kingdom. Ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, dito naman kumikita ng bilyon-bilyong pondo or pera, di umano eto daw pong si Lagdameo, gamit daw po yung construction firm nitong si South Cotabato Governor Reynaldo Jun Tamayo Jr. Ayon po dito sa balita mga kababayan ha. So sabi pa dito, eto daw, ang anak naman itong si Gob Pax ay hayagan ng ibinulgar na tinatakot at tinaharas na ni Sap Lagdameo ang kanilang mga mayor at kung ang mga ito ay susuporta sa mga Mangundadato. Ibig sabihin, talagang kinukontrol, di umano mga kababayan, at yung mga hindi magpakontrol ay tinatakot daw nitong si Lagdameo at sinasabi na wag suportahan etong mga Mangundadato, mga kababayan. Ano po, kasi nga kinukontra nila, di umano, yung pangangamal ng pera ng taong bayan gamit po yung construction firm nitong isang gobernador, mga kababayan. Ano po, at ang nasa likod daw po niyan ay etong si Sap Lagdameo. Alam niyo kung totoo to mga kababayan ha, para sa akin ha, kung ito po ay may katotohanan, dapat po magbitaw na sa pwesto etong si Lagdameo. Kasi ang tama niyan mga kababayan, hindi naman sa kanya eh. Ang tama niyan kay PBBM. Kay PBBM po ang tama niyan. Si PBBM na naman ang sisisihin mga kababayan
ng mga kritiko at bumabati ko sa ating gobyerno. Yun na naman ang sisisihin, sasabihin na naman ang nasa likod ng pagkakamal na yan at pananakot dito sa mga taga-VAR, mga kababayan, ay eto pong si PBBM ang nasa likod nitong si Saplag Dameo. Or kung hindi naman ito totoo, mga kababayan, dapat sagutin niya to. Dapat bigyan niya ito ng kasagutan para alam ng publiko kung ano yung side po niya. Kasi kung hindi niya po ito masasagot at mananahimik siya sa isyong ito, kasi hindi lang naman to basta, mga kababayan, salita lang eh. Eto po, mga kababayan, ay salitang may laman na kung hindi sasagutin nitong si Lagdameo, mga kababayan, tatamaan talaga siya dito. At hindi lang sa kanya ang tama dito, pati sa ating presidente. Kasi alam nyo naman, yung mga kritiko ng ating gobyerno, especially yung sina Maharlika at yung iba pa, mga kababayan, gagawan to ng kwento. Sasakyan nila ito at palalabasin nila na ang nasa likod niyan si PBBM na naman at saka si First Lady para makapagnakaw ng pera ng taong bayan. Kaya nga ngayon pa lang, binibigyan na agad natin ng kaliwanagan sa publiko na kung eto man ay may katotohanan, much better mag-resign siya, mga kababayan, at palitan siya ng mas mapapagkatiwalaan ng ating presidente na hindi ginagamit yung kapangyarihan ng pagiging malapit sa ating presidente para makapanakot, makapang-abuso ng mga tao. Ano po, kasi unang-una, ang taong bayan kasi, mga kababayan, ang hangad talaga ay maayos na gobyerno. Pero paano tayo magkakaroon ng maayos na gobyerno kung merong mga malalapit or nakapalibot kay PBBM na ginagamit yung kanilang kapangyarihan para makapang-abuso, mga kababayan? Kaya nga kung may katotohanan man to, much better to resign. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi pa dito, eto daw, hindi yan ang pag-uugali. Eto pa nga yung sabi, mga kababayan, dito, hindi yan ang pag-uugali ng isang bagong Pilipino. Tatakot-takutin ang ating mga mayor, haharasin mo sila at sasabihin kung hindi ka sasama sa utos ng Malacanang, ginamit pa ang palasyo. Di ba ni-name drop pa ang Pangulo? Kakasuhan ka namin, tatanggalan ka namin ng mga bodyguard, papakulong ka namin, ire-raid ka namin, ang sabi pa ng batang gobernador. Mga kababayan yan, kung titingnan nyo, ginamit pa ang Malacanang, ginamit pa ang presidente. Kaya nga hindi po kay Saplag Dameo ang tama nito. Ang tama po nito, mga kababayan, kay PBBM. Kaya nga dapat unang-una, mabigyan niya ito ng kasagutan at kaliwanagan sa publiko. Kasi kung hindi niya ito masasagot, mga kababayan, iingay at iingay lang to at gagambalain lang siya ng isyong ito. Kasi hindi po ito basta-basta issue lamang na andi dito yung mga pananakot, paggamit ng Malacanang, mga kababayan, at pag name drop, sa paggamit niya ng Malacanang, idinawit niya na ang pangalan ng ating presidente na parang pinapalabas na si PBBM ang nag-uutos ng mga pananakot na yon. Ano po, sasabi pa dito, basahin pa natin. Ito pa daw. Dagdag pa ng gobernador, si Saplag Dameo din ang dahilan kung bakit di natuloy. Ito daw, di natuloy ang pagdaraos ng Love for All outreach program ni unang ginang Lisa Araneta Marcos Lam sa Maguindanao 2 linggo ang nakararaan. Di ba, kung matatandaan nyo, dapat meron diyang Love for All, etong si First Lady Lisa Marcos, kaso nga lang hindi natuloy, mga kababayan. Kasi nga, mga kababayan, ang sinasabi dito, eto daw pong si Lagdameo ang dahilan. Pero kung natuloy, etong Love for All na ito, marami sanang mga kababayan natin dyan sa BARM ang mabibigyan ng tulong, especially machi-check yung kanilang mga kalagayan, mga kababayan, at kung sila ba ay may sakit or wala, or kung kailangan nila ng mga gamot at tulong ng gobyerno. Ngayon, kung titingnan po nating mabuti, eto pa daw pong si Lagdameo yung dahilan kung bakit hindi natuloy yung programa na yon na makakatulong pa sana sa mga kababayan po nating Pilipino. Kaya kung titingnan po natin, mga kababayan, dito po sa isyong ito, dapat mabigyan niya ito ng kaliwanagan sa publiko. Kasi sabi ko nga sa inyo, ang sinusuportahan natin dito, mga kababayan, yung administrasyon, yung gobyerno ni PBBM at ang ating presidente. Hindi sa kung sino man. Mga kababayan, hindi kasi pwede, mga kababayan, na kapag sinusuportahan natin si PBBM, kailangan Diyosin din natin yung mga nakapalibot kay PBBM. Hindi natin pwedeng batikusin pag mali na yung ginagawa. Hindi po pwedeng ganon. Pag nakikita nating may mali, may lumalabas na balitang against dun sa mga nakapalibot kay PBBM, kailangan bigyan ng kaliwanagan yan sa publiko at kailangan ipaalam yan sa taong bayan at dapat naman bilang siya yung pinaka subject dito, mga kababayan, dapat sagutin niya. Or kung hindi niya masasagot yan,
at lalabas na totoo itong sinasabi dito ng mga mangundadato, much better to resign. Kasi nga unang-una kay PBBM po ang tama niyan. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento nyo hingil po dyan sa balitang yan? Ano po masasabi ninyo hingil po dito sa binitawang salita ng mga mangundadato na kung saan tinatakot daw po mga kababayan nitong si Lagdameo, yung mga mayor daw po dyan sa may BARM, mga kababayan. At ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa sinasabi na ito daw pong si Lagdameo ay nagkakamal ng pera, bilyon-bilyon na pera ng mga mamamayan dyan po sa BARM gamit po yung isang construction firm. Mga kababayan, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa topic na yan na tinalakay po natin. Dahil kung ako ang tatanungin nyo mga kababayan, kung tunay itong balitang to, much better to resign. Ano po, much better to resign? Sabi ko nga po sa inyo, pumipitik-pitik tayo sa gobyerno pagka nakikita natin na may maling balita. Pag nakikita natin na may mga ganitong klase na lumalabas ng balita, hindi natin pwedeng palampasin yan. Kasi ang priority natin dito mga kababayan yung sambayan ng Pilipino. Yun ngang confidential funds tinitira natin. Eto pa kaya mga kababayan, kahit pasabihin na malapit kay PBBM yan, pag nakikita nating mali mga kababayan, kailangang itama. Ano po, kailangang i-criticize at kailangang ipaalam sa inyo ng mga nanonood at sa taong bayan. Ano po, so kung eto totoo, much better to resign. Ano po, so kayo, ano po ang komento nyo hingil po dyan at ano po masasabi nyo hingil po doon sa isang bayarang vlogger di umano na binayaran ng kampo ng mga Duterte para palabasin na nagbabayad ng gobyerno ng mga vlogger para ipagtanggol ang ating gobyerno mga kababayan, para ipagtanggol at birahin etong mga Duterte mga kababayan. Ano po, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bakit po may umiiyak? Ay, shoutout ha. Ayan, resign Lagdameo. Boss Jake, may umiiyak na. Iyak lang kayo, walang problema yan. Iiyak nyo lang yan. Ganyan talaga. Sabi dito, hirap sa mga DDS, parang nagbubulag-bulagan. Ayan, shoutout ha. Baka yan na po nakita sa hula sa ibang bansa na may traitor kay PBBM. Hindi ko naman sinasabing traitor siya. Pero sa akin kasi mga kababayan, eto naman ay galing sa mga mangundadato. Pero kung gusto nyo makita yung video, baka kasi sabihin ng iba, fake news tayo, hanapin natin. Eto. Ayan, ito yung video. Oh. Baka kasi sabihin ng iba, fake news tayo eh. Yan. Kanyang interest dito. Kaya kung may problema, si Zach Anton Lagdameo, huwag niya dalhin ang kanyang problema at kanyang interest dito sa Sultan Kudarat Province. He has done a lot of mess in Maguindanao and in BARM. Huwag niya idamay ang Sultan Kudarat. Huwag niya idamay ang mga peace-loving constituents natin dito na ang gusto lang ay magkaroon ng Sultan Kudarat na tunay, na top-performing and competitive. Yun na naman ang aking gusto dito. That we showcase genuine and sincere love and services to the Filipino people. Kaya, if I were to give an advice, sana talaga, we are calling for the resignation of Zach Anton Lagdameo. I hope that he stops interfering in elections. Dahil sinabi ng Pangulo, magkakaroon ng honest and credible elections. I hope that Zach will stop harassing the mayors. Ayan maliwanag naman mga kababayan, sinusuportahan nila si PBBM. Naniniwala sila sa sinasabi ng ating presidente na magkakaroon ng malinis na eleksyon. Ngayon, yung sinasabi kasi dito, hinaharas daw yung mga mayor. Hinaharas daw nitong si Lagdameo. Mga kababayan, ipagpatuloy pa natin. Kasi hindi yan ang pag-uugali na isang bagong Pilipino. Diba? Natakutin mo ang ating mga mayors. Diba mga kababayan? Kasi nga unang-una, ang layunin kasi ng ating gobyerno, bagong Pilipinas, bagong Pilipino. Ngayon, paano magkakaroon ng bagong Pilipino kung etong si Zach Lagdameo ay di umano'y isinasangkot nitong mga mangundadato sa di umano'y pananakot at paggamit ng pangalan ng Malacanang, mga kababayan, at sinasabi na kapag hindi sumunod sa kanila, sa madaling salita, i-raid sila, tatanggalan sila ng mga security, at sasampahan sila ng mga kaso,
mga kababayan. Sa madalit salita, ay didiin sila. So parang ganon yung pinapalabas kasi dito. So kung titingnan po nating mabuti, dapat magbigay ng pahayag dito etong si Saplag Dameo, mga kababayan. Kasi hindi po basta-bastang paratang yan. Kasi kung may katotohanan po yung paratang na yan, ng mga mangundadato dito po kay dito kay Lag Dameo, much better to resign, mga kababayan. Sa totoo lang, eto bago natin to tinalakay, talagang naghanap muna tayo ng mga sources, mga kababayan, kasi baka nga mamaya ma-fake news tayo ng balitang ito. Pero nakita natin, mga kababayan, etong balitang ito na lumabas po kahapon, October 7. Tama ba? Nakaraang araw pa, mga kababayan, October 7, alas 3 ng madaling araw, lumabas etong balitang ito. So kung titingnan po nating mabuti, much better magbigay siya ng dyan, ng kanyang paliwanag. At kung wala siya may bibigay na paliwanag at lalabas lang na may katotohanan ito, much better to resign.